mga kababayan, ay damay na naman pare. Damay pa rin ang pangalan nitong si Chavit Singson. Dahil nga po yung sa kumpanyang Satrap o kaya kabaliktaran ng Partas. Alam naman natin yung Partas sa kanila yan, di ba? Mga ka-GP Natics, teka lang, bakit ganun? Ayun, kaya pala hindi ko makita yung... Ayan. Etong si Chavit, hindi lang, kung kay Sandro, mahinahon lamang mga kababayan, ang pagpapahiya or ang pagbabara ni Sandro sa kanya, dito kay Karen Davila, mga kababayan, nagkanda sabit-sabit ang dila ni Chavit kay Karen Davila. Bakit nagkanda sabit-sabit, mga ka-GP Natics? Dahil po sa pagsisinungaling nitong si Chavit Singson, hindi niya na malaman kung saan uhugutin ang kanyang mga sagot. Keso nag-divest na raw siya, keso hindi na raw nila pagmamayari yung Satrap. Pero mga kababayan, nagtataka tayo, hindi niya na pagmamayari. Pero lumalabas dito na nakikialam pa rin siya. Bakit mo pakikialaman kung hindi na ikaw ang may-ari? Ba't alam mo lahat ng nangyayari doon kung hindi na ikaw ang may-ari? Eto, pakinggan nyo ulit. Meanwhile, a construction company owned by the family of former Ilocos Sur Governor Chavit Singson has been identified as the contractor of an unfinished diversion road in the province. According to DPWH records, the project was awarded to Satrap Construction back in 2017, and it's been allotted 577 million pesos. That diversion road has no funds. No they fund. stopped the construction. Last year, they only gave 100 million plus. Now it's done already. No more fund. We don't have that kind. If that's true, I'm going to go to jail. Okay, tingnan nyo to mga kababayan. Okay. Eto pagbasdan nyo, di ba? Sabi niya ganon, yung diversion road na to ay hindi natapos dahil wala na raw pondo. Ito tandaan nyo yung sinabi niya. Kung ito ay mali, kung ito ay hindi totoo, mga kababayan, sabi niya ganon, ikulong nyo ako. Tapos mamaya, sasabihin niya na hindi na raw siya ang nagmamayari ng Satrap. Bakit ka ikukulong kung hindi ikaw ang may-ari ng Satrap? Bakit ka magpapakulong? Ano yan? Tawag sa'yo ay sakripisyong tupa? Mga kababayan, bakit mo isusuong yung sarili mo sa isang bagay na wala ka naman ng kinalaman? Tama? Bakit mo pa i-connect yung sarili mo kung alam mo sa sarili mo na hindi na ikaw ang may-ari nun? As the regional director of Region 1, Cecilio TV, Satrap officials, they don't have no more funds for that project. Okay. You give us funds, we'll finish this right away. All right. Well, first of all, ito, Tagalogin na lang natin para mas... Yes. Tama nga naman, Tagalogin nyo na lang. Nahihirapan ako dito eh. Intindi, no? Ito po tayo. Ang pinag-uusapan natin Ma'am Connie, ngayon is roughly 11 kilometers, no? 11 kilometers. Bantay San Ildefonso Bypass Road. So first of all, Satrap is the construction company that won the bid, just to clarify. Satrap. And you own Satrap. You own the construction. Yes, but a long time divest already because when I was the governor, even now, we did go back because we let our engineers do all the work. All right, but at the end of the day... Okay, hindi na raw sa kanya yung Satrap, nag-divest na raw siya. Ibig sabihin, binenta na nila. Okay, ibig sabihin, hindi na nila pagmamayari. Sige. Dito siya na corner ni Karen Davila, mga kababayan eh. They can examine it. It's easy to examine all, not only that project. All the project of Satrap were willing. Ange Domino, shout out. If you find any substandard, I'm willing to go to jail and manage the officials of Satrap. Okay. We never took advantage of any of our projects. Okay, just a few questions. Let's start with this first. So, first, the bypass road is not finished. Hindi pa tapos hanggang ngayon, correct? Yes. Okay.
Ilang porsyento po ang hindi tapos doon sa bypass road? Konti na lang. Kung bigyan kami ng pondo, matatapos ka agad. Sino ang kami? Sino ang kami? Bibigyan ang construction. Di ba sabi niya hindi na raw sa kanya, nag-divest na. Pero sabi niya ganon, bigyan nyo kami ng pondo para tapusin namin. Sabi ni Karen Davila, sinong kami? Akala ko ba, hindi ka na may-ari nun, bakit kami? Alam niyo, pag nagsisinungaling talaga, nahuhuli at nahuhuli. Di ba? Ang isda, nahuhuli sa bibig eh. Bakit kami? Kunti na lang. Kung bigyan kami ng pondo, matatapos ka agad. Sino ang kami? Sino ang kami? Ang kami? Bibigyan ang construction company po ninyo or ang probinsya? Ang gobyerno magbibigay ng national government magbibigay. Walang pondo. Ang pondo. So ang tanong ko, sir, ito, nakita nyo naman kung paano mag-insert ang mga congressman ng pondo para tapusin ang kanilang pet projects, no, whether ghost or real, sa kanilang distrito. Anong sinabi po ng congressman ninyo? Bakit hindi daw po natapos yung bypass road? Kinanong ko na, 100 lang daw ang binigay. 100 milyon. 100 milyon, tinapos na nila. Natapos na nila, kulang na ng pondo, wala nang pondo. Mahirap din kausap to eh. 100 milyon, tinapos na nila. Baka, inubos yung 100 milyon, ganun ang ibig sabihin. Hindi tinapos. Kasi kung tapos, bakit nag-aantay pa kayo ng pera? Nag-aantay pa kayo ng pondo para matapos. Sabi mo, 100 million tinapos na nila. Ang gulo mo eh. Baka 100 million naubos na, wala ng pondo, ganon. Pero nagtataka naman ako, kayo lang ba yung mahirap makakuha ng budget? Nakakapagtaka yun ah. We are all eager to do that. But walang pondo, walang pondo. Tinanong ko lang yung regional director, wala ng pondo. Bigyan nilang pondo, matatapos ka agad yan. Unlike other provinces na paborito nila, magkapakadaling pondo. Alright. Ang proyektong ito, the total was roughly 727 million. Tama po, sir? Hindi totoo yan. Magkano yung... Portion by portion ang pinabidyan. Exactly. But the total project cost was 727 million? No. Mahaba yan. Kanya-kanya portion ng ano. Ang nakuha ng Satrap, konti lang. May trabaho na nila. I'm willing to go to jail. All the officials of Satrap, jail them kung may kalukuhan nangyari doon. Talagang masyadong defensive ang putik. Paulit-ulit sa kanyang sinasabi. Ayaw niyang pakinggan yung mga tanong ni Karen Davila, mga kababayan. Nabubwisit na siya eh. Versionary tactic. Ako binubugbog dahil ako nagsasalita. No, the reason I'm asking this is just for record purposes. How much was the project cost of the bypass road? Simpleng tanong, mga kababayan, how much? Siguro naman naiintindihan niya yun, di ba? Kasi kapag nagbibigay siya ng chaching-chaching sa kanya mga chicks, alam niya yun eh, kung magkano yung pera eh. Di ba? I don't know because I'm not there anymore. It's being done by Satrap and hindi ko sila pinapakialaman. Hindi raw niya pinakikialaman. Talaga ha. Tapos sabi mo kanina, kami. Bigyan nila kami ng pondo para matapos namin. Ay, naka, sabit. Basta sinabi lang, naubos ang pondo yan, wala na kami may trabaho. No, the reason I'm asking is, based on the project cost, magkano ang allegedly hindi pa binigay para matapos ang proyekto, sir? Hindi ko alam dahil hindi na ako nakikialam. Ang tinanong ko lang, bakit hindi natapos yan kako? Naubos na po yung pondong binigay ng gobyerno, sabi nila. They can investigate it. Okay, so kung hindi nyo alam, then why are you speaking right now? You're not a public official anymore. Sa pool siya dito eh. So why are you... Tinanong ako, Satrap sa akin daw. Sa amin doon, pero nag-divest na ako. So sino ngayon?
Sino ang may-ari ng Satrap? Because Kami ang may-ari noon Okay. yan, pero nag-invest na kami lahat. no, who is kami? Because it says records Yung- that Satrap Construction is still part of the Louis Chavez Singson group of companies. Is this Yes. correct? Yes. Okay. No, So that's a fact. Ang anak Yes, noon. sabi ni Karen, Satrap is still part of Luis Chavez Singson, blah blah blah. 'Di ba? Still, pag sinabing still mga kababayan, nananatili, 'di ba? Tapos biglang Chavez Singson, oo, pero noon. Oo, pero noon. Ang gulang putik. yung babae po at ang manugang nyo ang nagmamay-ari more than 50% Ah. of No, Satrap. wala sila ko, wala na. Wala na. So, sino na po may-ari? Puro mga diversionary tactic itong ginagawa nila. All right, it could be diversionary, it could be, but then the point is who owns Satrap? I founded Satrap long time ago. Okay. Dahil kami lang ang ano But nung who araw. owns Satrap today? Today, yung mga tao ko na, like for example, other companies, like our radio station, kung anong kikitain nila sa kanila na lang. Hindi niya masagot-sagot, ano? Sabi ni Karen Davila, who owns Satrap today? Yung mga tao ko na. Sila. Kung anong kikitain nila sa kanila na yon. Anong klaseng sagot yan? Biruin mo, nag-divest ka, mga kababayan. When you say you divested into that company, so therefore, alam mo kung kanino mo ibinenta, alam mo kung sino ang magmamay-ari. 'Di ba? Ang daling sagutin eh. Tapos sasabihin mo yung mga tao ko. Ba't ang daming mga tao mo? Halatang nagsisinungaling, hindi masagot ng maayos, paulit-ulit. Mga kababayan, na dati oo sa amin yan, ngayon hindi na. Sino nga nagmamay-ari? Kanino nyo binenta? Kanino nyo binigay yung pinakamalaking shares? 'Di ba? Hindi ko alam mga kababayan kung bobo ba to or bobo ba to. Ganoon din ito, pag nawala sila ng project, sweldo ng mga tao lahat yan. Hindi ko na malaman kung related pa ba yon. Sabi ni Karen, ano ba to? Ang hirap kausapin ng matanda na to. Parang siguro mga kababayan, kahit bata pa kayo, talagang yung yung ano dito nyo, tinatago nyo. Oo, yung mga buhok-buhok nyo dyan, mamumuti talaga. Ang gulo eh. Nag-divest, si Singson din ang may-ari. 'Di ba? Mga kababayan, mukhang ang tingin ko dito, nag-divest siya, pero ang may-ari dito, anak din niya. Na hawak nila ang 70% ng Satrap. Kasi hindi niya masabi kung sino ba nagmamay-ari nito. Nag-divest ka na nag-divest. Pero paulit-ulit ka, yung mga tao. Kung sino mga tao mo? Hindi mo alam? Alam nyo, mga kababayan, yung style ni Chavez Singson, talagang namana na sa mga DDS. Bakit? Number 1, mga kababayan, do not defend yourself. Ganyan ang style nila eh. Do not defend yourself. Attack the enemies. Ganon ang ginagawa nila. Just attack the enemies, do not defend yourself. Ganon, yung nakita ko kanina, narinig ko na diversionary tactics lang yan. Tinatanong ka lang kung kanino. Sino nagmamay-ari ng Satrap? Sabihin mo, diversionary tactics. Mahirap bang sagutin kung sino ang may-ari? Tapos ibibintang mo sa iba, diversionary tactics. Wala naman tayong pinag-uusapan na gano'n. Ang liwaliwanag ng tanong ni Karen Davila, sino po ang nagmamay-ari? Diba? Parang style ni Escudero. Diba? Style ni Sara Duterte, hindi sasagot. Doon sa mga allegedly, binibintang sa kanila, diba? Na mga problema. Tapos ang gagawin, aatake na nga atake. Hindi masagot ng maayos eh. Salit nga lakay. Diba? Grabe mga kababayan, basta DDS nawawala na ang utak.
Sabi ni Touch Trek, ka-GP sana po magkandak mga vlogger or sino man po ng kilos protesta para po sa mga nagtatrabaho at ginagampanan ang trabaho laban sa korupsyon. Nanganganib po ang buhay nila para sa bansa. Tulad, pero mahirap din kasi yan, boss. Yan sinasabi mo na yan na magkakandak ng kilos protesta. Sa totoo lang, mga kababayan, pag mga protesta ang pinag-uusapan, pera. Pera po ang talagang dyan, pondo. Lalong-lalo na, ayaw ko rin ng humawak ng pera. Ako, makamamaya sabihin na naman di ba? Hindi, ibig ko sabihin, ako, nilalayo ko talaga yung sarili ko pagdating sa hawakan ng mga pera na ganyan. Kasi pag rally, kailangan may pondo yan. Walang pupunta mga kababayan na wala pong yung sarili nila. Kukunti lang yan. Dahil alam naman natin ang mga tao ay talagang kapos na kapos din. At saka yung iba, may mga trabaho. Diba? Oo. Papel lang tayo. Ano yun? Sabi ni Barrio Alfresco. Sa trap binaliktad na... Oo. Tama, yung nila, yung bus nila yan, yung partas. Diba? Oo. Sabi ni Junaida Macarubo, ka-GP, kasano nga di nga dumbbell ni Chavit Cake kakampi ng mga dotae kaya damay sa kadambelan. Isugarod. Diba? Yun ang mahirap pag naging DDS ka, nawawala na yung balanse ng utak mo. Nawawala na yung mga kababayan. Kumbaga yung talino mo, puro hangin na ang pumapasok. Diba? Parang si Cheese Tactics, nagturo ng iba, siya din pala. Basta DDS substandard. Kilos suporta. Kala ko kilos protesta. Sorry po. sorry. Oo. Diba? Kilos suporta pala, Touch Trek. Sorry naman. Kala ko kasi pag nakita mong may kilos, protesta ka agad no? Sorry. Partas yung original labas noon. Kaya nga, sabi ni Marie, boycott partas ang pangalan pero kung tumakbo daig pa ng pagong. Tuwing umuwi kami ng Ilocos, sabi mabilis. Naka! Kaya kayo mga kababayan, kapag uuwi kayo ng Ilocos, tawagin nyo ako, hanapin nyo ako, na lang kayo, mag-private na lang kayo. Nag-promote pa ng sasakyan. Ang hirap talaga magsinungaling, lolo. Ganyan talaga pag nagsisinungaling, di ba? Rodolfo Valderrama, Connie Raleg, ito, hukluban na ito, nakikibangag na rin. Yan. Ganyan ang nangyayari. Empty brain ang ganun, like Sarah. Awan manin kago na prank ka. Supay garod. Qualification niya ng pagiging DDS, maging katulad ni Chavit, mga kababayan. Basta DDS, wala nang ang requirement lang yan, kailangan maging bobo at maging tanga ka. At syempre, maging sinungaling ka. 'Di ba, Ma'am Nanette? Ganun lang 'yun, mga kababayan. Kaya kayo, wag kayong magiging DDS, Mahirap 'yan. Pag kayo naging DDS, mga kababayan, makakarinig kayo palagi ng sasabihin kayo, tanga, bobo. 'Di ba? Same feather, flocks together daw, sabi ni Junaida Macarubo. Ayan na, mga kababayan. Hindi kasi dito, isipin nyo na lang, kapag halimbawa, totoong nag-divest ka, hindi ka na makikialam dyan At saka alam mo dapat kung sino yung umahawak ngayon. Since nag-divest ka na nga alam mo kung sino yung bumili, alam mo kung sino na ang may-ari ngayon. 'Di ba? Imposible naman, mga kababayan, na binenta mo yon nang hindi mo inilam kung sino yung bagong may-ari. Kaya magtataka ka talaga totoo ba talaga na nag-divest na? Kasi yan, may papeles yan. Naalala nyo yung mag-asawang si Curly at si Sara Diskaya? Diba sabi nila nag-divest na sila? Pero ngayon, mga kababayan, dahil nga sa pagsisinungaling nila, hinanapan ngayon sila ng dokumento. Kasi pag nag-divest ka,
kailangan mga ka-GP Natics may dokumento at kailangan nagbayad ka din. At hinahanap nila ngayon, teka lang, bakit nag-divest ka sabi mo pero wala ka namang binayaran sa pagda-divest mo? Oh. Sa makatawid, lumalabas sa BIR, ay ano to, bogus to. Hindi totoo na nag-divest talaga sila. Sila pa rin ang totoong may-ari nito. Iba lang siguro, kunwari ang namamahala para hindi halata. Yari ka? 'Di ba? One of the original hustler na switik si Chavit na sabit. Ako naman mga ka-GP Natics, ako dati noong 2021, first time ko na nakapunta doon sa lugar nila sa Narbacan. Doon sa ano ba 'yon? Kalimutan ko yung pinaka lugar nila. Yung marami silang alaga ng mga mga manok. Doon, muntik kaming patulugin doon. Pinapatulog kami doon sa kanila. Hindi kami natulog. Nung panahon ng eleksyon, nagpunta kami doon eh. Divest-divesan lang, di ba? Lumaklakay nga duldog ni Chavit. Anyway, mga kababayan, kitang-kita nyo naman kung paano po siya nako-corner nitong si Karen Davila na hindi niya po talaga kayang panindigan na ito ay na-divest na dahil hindi niya kayang pangalanan kung sino ang tunay na may-ari eh. Ang lagi niyang sinasabi, mga dati kong tauhan. Sino yung dati mong tauhan? Diba? Totoong nag-divest na si Chavit kasi siya pa rin ang may-ari. Yari ka? Paano magda-divest yun? Diba once sinabi natin nag-divest, mga kababayan, dapat meron ng panibagong may-ari. Diba? Pag ikaw pa rin ang may-ari, ano yun? Naging panibago ba yun? Hindi naman ata panibago yun. Basta DDS, siksik, liglig, uto-uto at bobo. Sa Baluarte, sa Jenny Ramos sa Baluarte. Tama. Galing mo talaga Nanggaling kami dyan. Pero